Itinapon mo ako na parang basurang walang silbi sa gitna ng karangyaan. Habang ang tiyan ko ay may bitbit na bunga ng ating sumpaan, ang puso mo naman ay abala sa paghalik sa iba. Akala mo ba ay mahirap lang ako na maaari mong tapakan? Nagkakamali ka. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat sentimong tinatamasa mo ay babawiin ko hanggang sa muli kang bumalik sa putikan. Sino ba talaga ang tunay na reyna? Handa ka na bang makilala ang babaeng binaliwala mo? Hindi ko na talaga masikmura ang pagiging boring ni Valeria, ma. Araw-araw, ang mukha niyang parang laging namatayan ang bumubungad sa akin. Para akong nakakulong sa isang hawla na gawa sa kahirapan at kawalan ng pangarap. Ang malamig na boses na iyon ni Adrian ay mumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Valeria sa likod ng pinto ng kusina, hawak ang isang bandahali ng mainat na adobo. 4 na oras niyang hinalo ang putahing yon. Tinitiyak na ang bawat hibla ng karne ay sipsip ang tamis at asim ng kanyang pagmamahal. Ito ang paborito ni Adrian. Ito ang putahing nakahanda para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sa loob ng kanyang bulsa, marahang kinapa ng kanyang mga daliri ang isang maliit na piraso ng papel. Isang ultrasound result. Gusto niyang isigaw. Gusto niyang umiyak sa tuwa dahil sa wakas pagkatapos ng 5 taon ay biniyayaan na sila ng anak. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa ay tila mga patalim na isa-isang nabaon sa kanyang likuran. Tishin mo muna, anak, sagot ni Doña Remedios na may halong mapait na tawa. Kailangan pa natin ang pirma niya para sa huling bahagi ng lupaing iniwan ng mga magulang niya. Kapag nakuha na natin yon, pwede mo na siyang itapon sa kalsada at pakasalan si Clara. Si Clara ang tamang babae para sa'yo. Mayaman at may class, hindi tulad ng basurang yan. Naramdaman ni Valeria ang biglang paglamig ng kanyang mga paa. Ang init ng adobo na hawak niya ay tila naging yelo. Ang kanyang hininga ay nagmistulang gapos na sumasakal sa kanyang leeg. Paano nagagawang sabihin ng biyenan niya ang mga bagay na ito? Siya ang nag-alaga kay Doña Remedios nung ito ay may sakit. Siya ang nagsanla ng huling alahas na naiwan ng kanyang ina para lamang mabayaran ang utang ni Adrian sa sugal nung nakaraang taon. Dahan-dahang humakbang si Valeria papasok sa dining room. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakaluto na ang pagkain, Adrian? Ma, kain na po tayo. Tiningnan lamang siya ni Adrian ng may pandidire. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na pagkilala sa espesyal na araw na ito. Adobo na naman? Wala ka na bang ibang alam iluto kundi ang murang putahing ito? Nakakasawa na, Valeria. Kagaya mo, nakakasawa na. Inilapap ni Valeria ang bandahali sa mesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Anibersaryo natin na yon, Adrian. Akala mo ano? Na magluluto ka lang ng barya-biryang ulam ay sapat na para sa akin? Singhal ni Adrian habang kinukuha ang kanyang telepono. Isang notification ang tumunog. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Valeria ang screen. Isang larawan ni Clara. Ang babaeng laging kasama ni Adrian sa mga business meeting na may suot na isang familiar na singsing. Huminto ang mundo ni Valeria. Ang singsing na iyon? Ang diamanteng hugis-luha na pinalilibutan ng mga asul na bato? Iyon ang family heirloom ng mga Mendoza na nawala sa kanyang silid noong 1 linggo. Sabi ni Donna Remedios ay baka nanakaw ng mga magnanakaw. Ngunit heto, nakasuot sa daliri ng ibang babae. Bakit nasa kanya ang singsing ng nanay ko, Adrian? Mahina ngunit madiin ang tanong ni Valeria. Tumayo si Adrian at marahas na itinulak ang silya. Dahil mas bagay sa kanya. Ang mga mamahaling bagay ay para sa mga taong marunong magdala, hindi sa mga tulad mong mukhang katulong. Huwag kang ambisyosa, Valeria. Pero akin yun! Alaala yun ng mga magulang ko. Sigaw ni Valeria, ang unang pagkakataon na itinaas niya ang kanyang boses sa loob ng 5 taon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisingi, hindi mula kay Adrian, kundi mula kay Doña Remedios. Huwag mong pagtaasan ng boses ang anak ko. Wala kang utang na loob. Kami ang tumanggap sa iyo noong wala kang kahit ano.
Kung gusto mong manatili rito, matuto kang lumugar. Nalasahan ni Valeria ang pait ng dugo sa kanyang labi. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang muka ay tila apoy na tumutupok sa huling bakas ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang katotohanan na ngayon lamang nagliwanag sa kanya. Ang kanyang kabutihan ay ginawang sandata laban sa kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking binuwis niya ang lahat para suportahan sa loob ng 5 taon, habang itinatago ang kanyang tunay na yaman. Adrian, ito ba talaga ang gusto mo? Ang itapon ang lahat ng pinagsamahan natin para sa isang babaeng hindi ka naman totoong kilala. Numisi si Adrian, isang nising puno ng kayabangan at kawalan ng puso. Pinagsamahan? Ang 5 taon na kasama mo ay ang 5 taon na pinagsisihan ko. At ngayon, hindi na ako magtitiis. Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi, Valeria. O ako mismo ang magpapalayas sa iyo sa harap ng lahat ng kapitbahay natin para malaman nila kung gaano kakawalang kwenta. Tumalikod si Adrian at iniwan siya'y nakatayo sa gitna ng silid, habang si Donna Remedios ay nagpatuloy sa pagkain ng adobo na parang walang nangyari. Humahalahak pa habang ninanamnam ang putaheng niluto ng babaeng balak nilang sirain. Naiwan si Valeria na mag-isa. Ang kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang tiyan. Ang ultrasound result sa kanyang bulsa ay tila nagbabaga. Sa katahimikan ng silid, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ay magiging mitsa ng isang apoy na hinding-hindi nila mapapatay. Bakit ba niya hinayaang mangyari ito? Bakit niya piniling magpakumbaba sa mga taong walang ibang alam kundi mang-api? Sa ilalim ng kanyang pighati, isang natutulog na higante ang nagsisimulang magising. Ang pangalang Valeria Mendoza ay hindi lamang isang pangalan ng isang asawang api. Ito ay pangalan ng kapangyarihang wawasak sa kanila. Anong gagawin ng isang babaeng wala nang natira, kud ang kanyang galit at ang lihim ng kanyang tunay na pagkakakilanlan? Magagawa kaya niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mga taong itinuturing silang basura? Huwag mong tingnan ang krus na tila ikaw ang biktima rito, Valeria. Ang Diyos ay natutuwa sa mga taong marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Ang boses ni Donna Remedios ay malambot, halos pabulong. Ngunit bawat salita ay tila isang patak ng asido sa sugat ni Valeria. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang kulay rosas na rosaryo, habang ang mga mata nito ay nakapako sa nagkakalat na pagkain sa sahig. Si Valeria naman ay nakaluhod, pinupulot ang bawat butil ng kanin at himay ng karne na itinapon ng asawa kanina. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng sakit, hindi lamang dahil sa sampal na tinanggap niya, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong tinuring niyang ina ay siya palang kikitil sa kanyang huling pag-asa. Ma, bakit niyo po ito ginagawa? Wala po akong ibang hangad, kundi ang mahalin ang anak ninyo. Gumaralgal ang boses ni Valeria. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan, ngayon ay puno ng gasgas mula sa pagkayod sa loob ng bahay na ito. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Donnie Remedios. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nakakapagbayad ng kuryente, Valeria. Ang pag-ibig ay hindi nakakapuno ng tiyan. Ang kailangan ni Adrian ay isang babaeng may silbi, isang babaeng may koneksyon, hindi isang ligaw na pusa na pinulok lang namin sa kalsada. Isipin mo na lang na ang pagpapaalis namin sa'yo ay isang act of mercy. Para ka na ring pinalaya mula sa isang obligas, yung hindi mo naman kayang panindigan. Dahan-dahang tumayo si Valeria, bitbit ang baso ng malamig na tubig na dapat sana ay para kay Adrian. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Naisip niya ang 5 taon na pagpapanggap niya, ang pagtatago ng kanyang tunay na yaman dahil sa takot na baka mahalin lang siya ni Adrian dahil sa pera. Anong laking biro ng tadhana? Mahal pala siya nito dahil sa akalang may makukuha pa ito sa kanyang maliit na ari-arian. At na yung nakuha na nila ang gusto nila, itatapon na lang siya na parang basahan. Obligasyon? Ako po ang nagbayad ng utang niyo sa kooperatiba noong nakaraang buwan, Ma.
Ako ang nagpuyat para alagaan kayo noong inatake kayo sa puso habang si Adrian ay nasa kung saang bar kasama ang mga kaibigan niya. Matapang na sagot ni Valeria. Tumayo si Doña Remedios at lumapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito na binili rin gamit ang pera ni Valeria ay sumusulasok sa kanyang ilong. Yan ang problema sa iyo, Valeria. Masyado kang mapagsumbat. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera. Binabayaran niya ng respeto. At sa bahay na ito, wala kang karapatang magsalita. Kinuha ni Doña Remedios ang isang pirasong papel mula sa kanyang altar. Pirmahan mo ito. Isang dokumento na nagpapatunay na kusa mong ibinibigay kay Adrian ang pamamahala sa maliit na lupang iniwan ng mga magulang mo sa probinsya. Pagkatapos nito, maaari ka nang umalis ng matiwasay. Bibigyan kita ng 5,000 piso para may pamasahe ka pa uwi sa inyo. Napatitig si Valeria sa papel. Yun na lang ang huling bagay na iniisip nilang pag-aari niya. Ang lupang kinatatayuan ng kanyang munting pangarap. Hindi nila alam na ang lupang yon ay maliit na bahagi lamang ng isang malawak na lupain na pag-aari ng Mendoza Group. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Valeria, kundi isang malamig na kapasyahan. At kung hindi ko pirmahan ito? Hamon niya. Ang mukha ni Doña Remedios ay nagbago. Ang banal na anyo ay napalitan ng isang anyong demonyo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo bago ka pa mamakalabas ng pinto. Sasabihin ko sa lahat na magnanakaw ka. Sasabihin ko kay Adrian na ang batang dinadala mo, kung totoo mang buntis ka, ay hindi sa kanya. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ang isang kagalang-galang na ina o isang asawang walang pinag-aralan? Naramdaman ni Valeria ang isang matinding pintig sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang inosenteng buhay sa loob niya ay hindi dapat madami sa dumi ng mga taong ito. Doon niya naintindihan na ang pananatili sa bahay na ito ay hindi pagtitiis, kundi isang pagpapakamatay. Kinuha niya ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa labas, nanatili siyang tahimik. Pinanood ni Doña Remedios ang pagpirma niya na may kasakiman sa mga mata. Hindi alam na ang pinipirmahan ni Valeria ay ang mitsa ng sarili nitong pagkawasak. Ayon, napakagaling na bata. Ngayon, mag-empak ka na. Huwag kang kukuha ng kahit anong hindi mo pag-aari. Kahit ang mga damit na suot mo, anak ko ang bumili niyan. Sabi ng matanda habang masayang itinutupi ang papel. Pumasok si Valeria sa kanilang silid. Ang silid na saksi sa kanyang mga luha at mga pangarap na ngayon ay naging abo na. Wala siyang kinuha, kundi ang isang maliit na bag, ang kanyang lumang cellphone at isang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya ng palihim. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, hindi niya nilingon ang bahay. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang tunog ng paglaya. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at yumukod sa kanya. Madam Valeria, kanina pa po kami naghihintay. Nakahanda na po ang lahat. Wika ng lalaki sa isang magalang na tono. Tumingala si Valeria sa langit. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Hinuhugasan ang dumi sa kanyang pisini. Nanay Rosa, tawagan mo ang legal department. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts na konektado sa pangalan ni Adrian. At ang bahay na kakalabas ko lang? Gusto kong malaman kung sino ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan niyan. Masusulod po, madam. Pero ang inyong kalusugan, huwag kang mag-alala, Rosa. Na yan lang ako naging ganito kalakas. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ngayon, sisiguraduhin kong malalaman nila kung anong klaseng halimaw ang ginising nila. Sumakay si Valeria sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa bahay ng mga aswang, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang saan kayang panindigan ni na Adrian at Doña Remedios ang kanilang yabang kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila ay ang nag-iisang may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Ang mga lihim ng nakaraan ay dahan-dahang nabubuksan at ang bawat isa sa kanila ay may presyong dapat bayaran.
Sino ang unang babagsak? Madam, ang pisingin niyo, namumula at may bakas na mga daliri. Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo? Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pait at pang-iinig habang hinahawakan ang mukha ni Valeria sa loob ng madilim na sasakyan. Ang marangyang leather na upuan ng Mercedes-Benz ay tila masyadong malambot para sa katawan ni Valeria na sanay sa matigas na sahig at walang katapusang pagtatrabaho sa bahay ni na Adrian. Tumingin si Valeria sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila mga luhang nag-uunahang bumagsak sa salamin. Sa loob ng 5 taon, si Nanay Rosa ang nagsilbing tulay niya sa tunay na mundo. Ang mundong tinalikuran niya para sa isang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng simpleng kaligayahan. Si Nanay Rosa ay hindi lamang isang katiwala, siya ang nagpalaki kay Valeria at ang tanging nakakaalam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Hayaan mo na, Rosa. Ang hapdi sa pisngi ay mawawala rin. Pero ang ginawa nila sa dangal ko, iyon ang hindi ko mapapalampas. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Valeria. Kinuha niya ang isang basang tissue at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa kanyang mga kuko. Nakausap mo na ba ang head ng legal department? Opo, madam. Naghihintay na sila sa safe house sa Makati. Ang lahat ng mga bank accounts na ginamit niyo para pundohan ang kumpanya ni Adrian ng patago ay kasalukuyan ng sinusuri. Isang utos niyo lang, madam, ay matutuyuan ng pondo ang lalaki yon bago pa sumikat ang araw. Nakahinga ng malalim si Valeria. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na kakatapos lang ng bagyo. Tahimik pero puno ng mga labi ng pagkawasak. Naalala niya kung paanong tuwing gabi habang tulog si Adrian, ay palihim siyang nagtatrabaho sa kanyang laptop para ayusin ang mga financial reports ng kumpanya nito. Binansaga ni Adrian ang kanyang sarili bilang isang genius sa pagnenegosyo. Hindi alam na ang bawat tagumpay niya ay bunga ng utak at yaman ng asawang itinuring niyang basura. Madam, bakit hindi pa natin sabihin sa kanya ang totoo? Bakit kailangan niyo pang magtiis sa ganyang sitwasyon? Tanong ni Rosa habang inaabot ang isang mainit na tsaa. Ngumiti ng mapait si Valeria. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin kapag wala na silang nakikitang pakinabang sa akin. At ngayon, nakita ko na. Ang taong minahal ko ay wala palang kaluluwa. Ang pamilyang pinagsilbihan ko ay mga linta palang naghihintay lang na maubos ang dugo ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na gusali na tila abot langit ang tuktok. Walang nakakaalam na ang penthouse ng gusaling ito ay pag-aari ni Valeria Mendoza. Habang naglalakad siya papasok sa lobby, ang mga security guard na dati ay hindi man lang siya tinitingnan kapag nakasuot siya ng simpleng t-shirt ay sabay-sabay na yumukod. Pagpasok sa loob ng kanyang opisina, sumalubong sa kanya ang amoy ng lavender at ang liwanag ng mga mamahaling chandelier. Ito ang kanyang kaharian. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang tanging nararamdaman ni Valeria ay ang bigat sa kanyang sinapupunan. Inilapag niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at bumulong sa sarili. Baby, huwag kang mag-alala. Hindi ka lalaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Ang nanay mo ang protector mo at sisiguraduhin kong wala nang makakapanakit sa atin. Kinuha niya ang isang tablet at binuksan ang CCTV feed ng bahay ni na Adrian. Nakita niya si Adrian na masayang nakikipag-inuman kay Clara sa sofa na binili ni Valeria. Nakita niya si Donna Remedios na sinusukat ang isang mamahaling kwintas na alam niyang ninahaw nito sa kanyang jewelry box. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na kumakaskas sa kanyang pandinig. Nanay Rosa, simulan na natin ang unang hakbang, wika ni Valeria habang nakatitig sa screen. Ipaalam mo sa bangko na ang angel investor na nagbigay ng 10 milyong pisong pondo noong nakaraang buwan ay nagpapatupad na ng immediate recall dahil sa paglabag sa kontrata. Pero madam, babagsak ang kumpanya niya sa loob ng 48 oras kung gagawin natin yan, babala ni Rosa, bagaman may bakas ng katuwaan sa kanyang boses. Eksakto, tugon ni Valeria. Gusto kong maramdaman niya ang lamig na mawala ng lahat. Gusto kong makita kung gaano katamis ang halik ni Clara kapag wala na siyang pambili ng bulaklak at alahas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tawag ang pumasok sa lumang cellphone ni Valeria.
Ito ay mula kay Adrian. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang tumunog ng tumunog ang telpo no hanggang sa mamatay ang liwanag nito. Alam niyang nagsisimula na ang takot sa panig ng asawa. Alam niyang ang unach bitak sa kanilang mundong gawa sa buhangin ay nagsisimula na. Habang nakatayo si Valeria sa malaking bintana at nakatingin sa mga ilaw ng Maynila, isang itim na envelope ang inabot sa kanya ni Rosa. Madam, may nakuha kaming impormasyon tungkol kay Clara. Hindi lang pala siya ang nanggagamit kay Adrian. May mas malalim pa siyang lihim na siguradong ikakawasak ng inyong asawa. Naningkit ang mga mata ni Valeria. Ang laro ay mas lalong naging kapanapanabik. Ano yun, Rosa? Ang sagot ni Rosa ay nanatiling bitin sa hangin habang ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, tila isang tanda na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Magagawa kaya ni Valeria na panindigan ang kanyang paghihigante o may isang revelasyong darating na mas lalong dudurog sa kanyang puso? Ang halimuyak ng mamahaling steak at ang amoy ng alak na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay pumuno sa marangyang restaurant kung saan kasalukuyang nagdiriwang sina Adrian at Clara. Sa ilalim ng malalambot na ilaw at sa gitna ng tulog ng biolin na tumutugtog sa paligid, tila nakalimutan na ni Adrian na ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang itaboy niya ang babaeng naging katuwang niya sa loob ng 5 taon. Cheers, babe, to our new life and to your freedom from that burden. Nakang-iting wika ni Clara habang itinataas ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa refleksyon ng diamanteng singsing na nakuha niya mula kay Valeria. Tumawa si Adrian, isang tawang puno ng kumpiyansa at kawalan ng pakiramdam. You're right, Clara. Masyado akong naging mabait sa kanya. I wasted 5 years of my life trying to make a queen out of a maid. Na yung wala na siya, sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Habang nagpapatuloy ang kanilang tawanan, hindi nila napapansin ang bawat mata sa loob ng restaurant na nakatingin sa kanila. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa utos ng isang taong mas makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Sa isang sulok, isang lalaking naka-uniforming waiter ang palihim na nagpadala ng mensahe sa kanyang telepon. Sa kabilang dako ng lungsod, pinapanood ni Valeria ang bawat galaw nila sa screen ng kanyang tablet. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kirot. Hindi na dahil sa selos, kundi dahil sa awa para sa sarili. Paano niya minahal ang isang lalaking ganito, kababaw ang pagkatao? Ang bawat I love you na binigkas ni Adrian noon, ay tila mga lason na ngayon ay dahan-dahang iniluluwa ng kanyang sistema. Madam, heto na ang report tungkol kay Clara, ani Nanay Rosa, habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ang kumpanyang sinasabi niyang pag-aari ng pamilya niya sa Singapore, isang malaking scam. Ang totoo, baon sa utang ang mga magulang niya at ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay para humanap ng taong magbabayad ng mga obligasyon nila. At ang mas malala pa, Madam, humarap si Valeria kay Rosa. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ang gawa sa marmol. Ano yun, Rosa? May iba pa siyang karelasyon. Isang lalaking kilala sa mundo ng sindikato ng pera. Ginagamit lang niya si Adrian para kumuha ng pondo na ipinapadala niya sa lalaking yon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Valeria. Ang matamis na kasinungalingan ay laging may mapait na dulo. Hayaan natin silang magsaya ngayong gabi. Gusto kong lasapin nila ang bawat sandali ng kanilang tagumpay bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Bumalik ang eksena sa restaurant. Inabot ni Adrian ang kanyang credit card para bayaran ang bill na umabot sa 6 na digit. Nakasandal siya sa kanyang upuan, naghihintay na bumalik ang waiter dala ang resibo na pipirmahan niya ng mayabang. Ngunit lumipas ang ilang minuto at ang waiter ay bumalik na may kasamang manager ng restaurant. Sir, I'm sorry but your card was declined. Magalang ngunit madiin na wika ng manager. Napakunot ang noo ni Adrian. What? Baka may problema ang machine nyo. Try it again. That's a platinum card. Sinubukan na po namin ng 3 beses, sir. Ang sabi po ng bangko ay account frozen o kaya ay insufficient funds. Baka po may iba kayong card? Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Adrian. Kinuha niya ang isa pang card at isa pa.
Ngunit lahat ng iyon ay nagbigay ng parehong resulta. Ang mga bulong sa kabilang mesa ay nagsimulang dumating sa kanyang pandinig. Ang mukha ni Clara ay nagbago. Ang kaninang matamis na ngiti ay napalitan ng pag-aalinlangan. Adrian, what's happening? Akala ko ba okay ang lahat? Inis na tanong ni Clara. Hindi ko alam. I have millions in these accounts. Bulyaw ni Adrian habang mabilis na dinidyal ang numero ng kanyang bangko. Sa sandaling yon, ang kanyang telepono ay biglang ulanin ng mga notification. Mga emails mula sa kanyang kumpanya, mga text messages mula sa kanyang mga board members, at isang opisyal na sulat mula sa bangko. Notice of immediate recall. Your investment fund amounting to 10 million pesos has been withdrawn by the primary investor due to breach of conduct and ethical violations. Your personal assets are now under lien pending investigation. Bumagsak ang telepono ni Adrian sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa carpet ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin siya kay Clara, naghahanap ng suporta. Ngunit nakita niyang abala na ang babae sa pagguha ng kanyang bag at pag-iwas ng tingin. Adrian, I think I need to go. May emergency pala sa bahay, sabi ni Clara bago mabilis na tumayo at iniwan si Adrian na mag-isa sa gitna ng restaurant, sa harap ng isang bill na hindi niya kayang bayaran at isang buhay na nagsisimula ng maging abo. Habang nangyayari ito sa kanyang penthouse, dahan-dahang ibinaba ni Valeria ang kanyang baso ng tsa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa loob niya, isang bahagi ng kanyang sugat ay nagsisimula ng maghilom. Hindi ito ang dulo, kundi ang simula pa lamang ng kanyang pagbawi sa lahat. Madam, tumatawag po si Adrian sa inyong lumang cellphone, sabi ni Rosa. Hayaan mo siyang tumawag, Rosa. Hayaan mang maranasan niya ang pakiramdam ng hindi pinakikinggan. Ang pakiramdam ng itinapon at binaliwala. Bukas, sa opisina, dun ko siya haharapin. Hindi bilang asawa, kundi bilang ang babaeng magdidikta ng kanyang huling hantungan. Inayos ni Valeria ang kanyang buhok at tumingin sa salamin. Ang babae nakikita niya ay hindi na ang Valeria na umiiyak sa ibabaw ng adobo. Siya na ang Valeria Mendoza, ang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang bata sa kanyang sinapupunan ay maging dahilan para muli siyang lumambot? Kaya ba niyang panindigan ang kanyang galit kapag nakita na niyang nagmamakaawa ang ama ng kanyang anak? Ang ballroom ng Grand Hyatt ay nagliliwanag sa ginto at kristal. Ang bawat sulok ay puno ng mga matatagumpay na negosyante, mga model ng nakasuot ng gown na gawa ng mga tanyag na designer, at ang tunog ng tawanan na tila isang symphony ng tagumpay. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Adrian. Isang gabing dapat sana ay para sa kanila ni Valeria. Ngunit sa halip na suot ang kanyang pinapang-arap na puting gown, si Valeria ay nakatayo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng simpleng uniforme ng isang catering staff. Ito ang huling hiling ni Adrian bago siya tuluyang palayasin. Ang magsilbi sa gabing ito para bayaran ang lahat ng pagkaing kinain niya sa loob ng 5 taon. Isang malupit na biro, ngunit tinanggap ito ni Valeria. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang makita ang huling hantungan ng kawalang hiyaan ng lalaking ito. Valeria! Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Kunin mo ang tray ng champagne at dalhin mo kay Clara. Kanina pa siya nauuhaw. Singhal ni Doña Remedios na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Ang matanda ay tila isang reyna sa suot nitong pelus na gown na alam ni Valeria na binili gamit ang huling pera sa kanilang joint account. Opo, ma. Mahinang sagot ni Valeria. Pinilit niyang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso. Ang kanyang sinapupunan ay tila kumukutitap din ng sakit, isang paalala na ang sanggol sa loob niya ay nararamdaman ang bawat pait na kailangang lunukin ng kanyang ina. Naglakad si Valeria patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakita niya si Adrian, gwapo sa kanyang tuxedo na nakapulupot ang graso sa baywang ni Clara. Si Clara ay nagnaningning sa isang pulang gown na tila apoy, isang apoy na handang tumupok sa lahat ng tinira ni Valeria. Waiter!
Valeria, good to see you're finally doing something productive. Pang-uuyam ni Clara nang lumapit si Valeria dala ang tray. Kinuha ni Clara ang isang baso ng champagne, ngunit sinadya nitong bitawan ito bago pa man mahawakan ng maayos. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang signal. Ang mga tao sa paligid ay tumigil sa pag-uusap at tumingin sa kanila. Ang malamig na alak ay tumalsik sa sapatos at laylayan ng uniforme ni Valeria. Oops! My bad! Masyado kasing madulas ang kamay mo. Baka dahil sa sobrang pagod sa paglilinis ng bahay? Tawa ni Clara, na sinundan ng hagikik ng mga kaibigan nito. Hindi kumibo si Valeria. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasta ng basag na kristal. Naramdaman niya ang init ng mga mata ni Adrian sa kanya. Inasahan niyang kahit sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol siya nito o kahit man lang ay makita niya ang isang bakas ng pagsisisi. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, ang tanging nakita niya ay ang galit at kahihiyon. Linisin mo yan, Valeria. Na yun din. Nakakahiya ka sa mga guest ko. Malamig na utos ni Adrian. Adrian, asawa mo pa rin ako. Sa harap ng batas, ako ang kasama mo sa gabing ito. Mahinahon, ngunit malinaw na wika ni Valeria. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan tungkol sa lihim na asawa ni Adrian na mukhang katulong. Namula ang mukha ni Adrian sa galit. Humakbang siya palapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Valeria. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Wala akong asawang tulad mo. Ang asawa ko ay isang babaeng may class, hindi isang basurang tulad mo na pilit isiisiksik ang sarili sa mundong hindi naman para sa kanya. Binitawan ni Adrian ang braso ni Valeria at humarap sa mga bisita. Kinuha niya ang mikropono mula sa malapit na table. Ladies and gentlemen, I would like to make an announcement. Tonight is not just about our company's success. It's about a new beginning. I want to introduce the woman who truly saved this company. The woman who inspired every deal we made, Clara Silvestre. She is the future of this company, and soon, the future Mrs. Adrian Villafuerte. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Clara ay numiti ng abot langit habang niyayakap ni Adrian. Sa gitna ng liwanag at palakpakan, si Valeria ay tila isang anino ng nakaraan na pilit binubura. Hindi na nakapagpigil si Valeria. Lumapit siya sa stage, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng otoridad. Adrian, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ang perang ginagamit niyo ngayong gabi, alam mo ba kung saan nanggaling ang lahat ng yan? Alam mo ba kung sinong angel investor ang nadligtas sa iyo noong munti ka ng mabilanggo dahil sa mga utang mo? Tumigil ang palakpakan. Ang mukha ni Adrian ay naging kulay abo. Alam niya ang tinutukoy ni Valeria, ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Tumahimik ka! Puro ka kasinungalingan! Sigaw ni Adrian. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Valeria. Ang tulog ng pagtama ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napasandal si Valeria sa gilid ng stage. Ang kanyang kamay ay agad na napunta sa kanyang pisngi na mabilis na namula at kumirot. Ngunit higit sa sakit ng sampal, ang mas masakit ay ang halahak ni Doña Remedios mula sa malayo at ang mapang-aping tingin ni Clara. Palayasin niyo ang babaeng yan! Na yun din! Bulyaw ni Adrian sa mga security guard. Kinalatkat si Valeria palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala ni Adrian. Habang hinihila siya palayo, lumingon si Valeria kay Adrian sa huling pagkakataon. Walang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na apoy na tila nagbabanta. Tandaan mo ang gabing ito, Adrian. Bulong ni Valeria sa kanyang sarili habang ang pinto ng ballroom ay nagsasara sa kanyang harapan. Dahil ito ang huling gabing makakatulog ka ng mahimbing sa ibabaw ng aking yaman. Inihulog siya ng mga guard sa labas ng hotel sa gitna ng malakas na ulan. Nakaluhod si Valeria sa basang semento. Ang kanyang uniforme ay punit at basa. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang buto. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na tuluyan ang namatay. Ang kanyang pagmamahal kay Adrian. At sa pagkamatay ng pag-ibig na yon, isang mas malupit na bersyon ni Valeria ang isinilang.
Isang marang, yang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang abogado, si Ati Santos, dala ang isang payong. Madam, sapat na po ba ang nakita nyo? Tanong ng abogado na may halong awa at galit. Tumayo si Valeria, pinagpagan ang kanyang sarili, at itinaas ang kanyang noo. Sapat na, Ati Santos. Tawagan mo ang lahat ng media. Gusto kong malaman ng buong bansa kung sino ang tunay na may-ari ng Villafuerte Holdings bukas ng umaga. At ihanda mo ang warrant para sa fraud at embezzlement laban kay Adrian at sa kanyang ina. Sisiguraduhin kong sa susunod na party nila sa loob na ng kulungan. Sumakay si Valeria sa sasakyan. Iniwan ang kinang ng hotel na tila isang basurang alaala. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa bawat sampal, bawat pagluha, at bawat pangungutya na kailangan niyang pagbayaran sa kanila ng may interes. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ng maskara ay nahulog na? Magagawa kaya ni Adrian na harapin ang katotohanan na ang babaeng sinampal niya ay ang babaeng humahawak sa kanyang leeg. Ang loob ng sasakyan ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang banayad na paggalaw ng wiper sa salamin ang maririnig. Nakasandal si Valeria sa malambot na sandalan. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang namumulang pisingi. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang damit ay tila mga huling bakas ng kanyang pagtitiis na dahan-dahang tinatangay ng agos. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Doon ay nakasuot pa rin ang isang simpleng gintong singsing. Ang wedding band na ibinigay ni Adrian 5 taon na ang nakalilipas. Nung panahong yon, akala ni Valeria ay sapat na ang pag-ibig para punan ang kakulangan ng yaman. Ngunit sa gabing ito, ang singsing na yon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig ng kanyang mga daliri, ay hinubog niya ang singsing. Walang pag-aalinlangan niyang ibinaba ang bintana ng sasakyan at hinayaan itong mahulog sa madilim at basang kalsada ng Makati. Kasabay ng pagbagsak ng singsing na yon ay ang pagbitaw niya sa huling alaala ng lalaking pumatay sa kanyang puso. Madam, narito na po tayo. Mahinang wika ni Ati Santos nang huminto ang sasakyan sa basement ng kanyang penthouse. Pagpasok sa loob ng elevator, tiningnan ni Valeria ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang uniforme ay punit, ang kanyang muka ay may bakas ng sampal, at ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit sa likod ng pagod na iyon ay may isang apoy na nagsisimulang magliwanag. Hindi na siya ang Valeria na nagsilbi sa mesa. Siya na ang Valeria Mendoza na handang bumawi sa kanyang trono. Bumukas ang pinto ng penthouse at agad siyang sinalubong ni Nanay Rosa na may dalang makapal na tuwalya. Diyos ko, Valeria! Ang dumi mo, ang lamig mo! Rosa, kumuha ka ng mainit na tubig. Ihanda ang bathtub. Naramdaman ni Valeria ang init ng yakap ni Nanay Rosa. Doon, sa bisig ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya, ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapaalam sa 5 taon ng pagkakamali. Nanay, tapos na po. Wala na po kaming ugnayan ni Adrian. Hikbi ni Valeria habang hinahayaan niyang hubarin ni Rosa ang kanyang basang uniforme. Tahan na anak, tahan na. Ang bawat luhang pumatak sa gabing ito ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Pag-aalon ni Rosa habang inaalalayan siyang pumasok sa banyo. Habang nakalubog sa mainit na tubig na may halimuyak ng lavender, ipinikit ni Valeria ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang marahang sipa sa loob na kanyang tiyan, isang maliit, mahina, ngunit buhay na sipa. Doon ay muling nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang dilim na ito, baby. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat ng binaliwala ng tatay mo. Ang iyong pagdating ang magiging pinakamalaking tagumpay ko. Pagkatapos maligo at makapagpalit ng malinis na sutlang pantulog, lumabas si Valeria sa kanyang malawak na teres. Tanaw niya mula roon ang mga ilaw ng lungsod at sa di kalayuan
ang hotel kung saan kasalukuyang nagdiriwang si Adrian kasama si Clara. Kinuha niya ang kanyang telepo at tinawagan si Ate Santos. Ate, ituloy ang plano. Na yun din. Gusto kong bago sumikat ang araw, ang lahat ng share ni Adrian sa Villafuerte Holdings ay mailipat na sa pangalan ko sa pamamagitan ng collateral seizure. At ang bahay na tinitirhan nila ni Donnie Remedios, ipadala ang eviction notice bago mag-alas 8 ng umaga. Madam, sigurado na po ba kayo rito? Wala na pong balikan ito. Tanong ng abogado. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Valeria. Ati, nung sinampa niya ako sa harap ng lahat, siya ang pumoto sa huling tulay. Nayon panuurin niyo siyang lumangoy sa gitna ng karagatan na walang kahit anong masasalba. Ibinaba ni Valeria ang telepo at tumingin sa malayo. Sa loob ng kanyang silid, nakita niya ang isang maliit na frame ng litrato. Ang tanging litrato ng kanyang mga magulang. Hinawakan niya ito at naramdaman ang lakas na nanggagaling sa kanyang pinagmulan. Dad? Mom? Pasensya na kung hinayaan kong tapakan ang pangalan natin. Pero simula bukas, muling niningning ang pangalang Mendoza. Eksaktong alas 3 na madaling araw nang makatanggap si Valeria ng isang email. Isang dokumento na nagpapatunay na ang Villafuerte Holdings ay wala ng pondo. Ang lahat ng kanilang mga utang ay binili na ng Mendoza Group at si Adrian Villafuerte ay opisyal nang walang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang personal na numero. Isang numerong tanging si Adrian lang ang nakakaalam. Hindi ito sinagot ni Valeria, ngunit isang text message ang sumunod. Valeria, please answer. May nangyari sa kumpanya. Wala na kaming pera. Si Mama inatake muli. Tulungan mo kami. Ikaw nang ang kilala kong pwedeng lapitan. Tiningnan ni Valeria ang mensahe nang walang kahit anong emosyon. Ibinaba niya ang telepono at nahiga sa kanyang malambot na kama. Ito ang unang gabi sa loob ng 5 taon na hindi siya nag-aalala kung anong kakainan ni Adrian o kung galit ba ang kanyang biyenan. Habang dahan-dahang dinadalaw ng antok, narinig ni Valeria ang mahinang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa baba ng kanyang gusali. Isang pamilyar na sasakyan na alam niyang hindi dapat naroroon. Sino ang taong nangangahas? Naguluhin ang kapayapaan ni Valeria sa oras na ito. At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang biyayang hinihingi ni Adrian ay ang huling bitag na inihanda niya para rito? Gisingin mo ang lahat ng mga manager. Bakit sarado ang mga account natin? Paano nangyaring ang lahat ng pondo ng Villafuerte Holdings ay biglang naglaho na parang bula sa loob ng isang gabi? Ang boses ni Adrian ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos habang pabalik-balik siya sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang buhok na dati ay lagi maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang taksido na suot pa rin mula kagabi ay lukot-lukot na rin. Ang bawat tawag niya sa bangko ay nagtatapos sa parehov sa sagot. Administrative freeze. Wala siyang access sa kahit anong sentimo. Sa kabilang dako ng silid, si Donnie Remedios ay nakasandal sa sofa, hawak ang kanyang dibdib habang humihingal. Adrian, ang mga iyas ko, ang mga titulo ng lupa na kinuha natin kay Valeria. Sinubukan kong i-withdraw sa vault kanina, pero sabi ng bank manager, may legal lien na raw ang mga iyon. Paano tayo makakalabas sa dumi na ito? Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam, sigaw ni Adrian. Sa gitna ng kanyang galit, pumasok si Clara sa opisina, hindi para tumulong kundi para magreklamo. Adrian, my car! Kinuha ng mga repo agents kanina lang sa tapat ng kondo ko. Ano ba ang nangyayari? Akala ko ba ikaw ang hari ng industry? Yang ito? Singhal ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi sa halip na pag-aalala. Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang tingin ay napako sa isang puting sobre na iniwan sa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang simpleng sulat ang nasa loob, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Your debt has been purchased by the Mendoza Group. Total liabilities, 150 million pesos. Interest per day, 1%. Please report to the Mendoza Tower at 10 a.m. for the turnover of assets. Mendoza Group?
Bulong ni Adrian. Bakit sila nakikialam sa atin? Hindi natin sila kalaban, wala tayong kinalaman sa kanila. Adrian, baka ito na ang pagkakataon, sabi ni Doña Remedios, biglang nabuhayan ng loob. Pumunta ka ron, magmakaawa ka. Sabihin mo, baka pwedeng palawigin ang utang. Alam mo namang sikat ang mga Mendoza sa pagiging charitable, di ba? Gamitin mo ang galing mo sa pagsasalita. Habang nangyayari ang kaguluhan sa opisina ni Adrian, si Valeria ay nakaupo sa kanyang malawak na mesa sa tuktok ng Mendoza Tower. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na blazer na lalong nagbalitaw sa kanyang maputing balat at sa awtoridad na kanyang tinataglay. Ang kanyang pisingi ay may kaunti pa ring marka ng sampal. Ngunit tinakpan niya ito ng concealer, isang lihim na paalala ng kanyang dahilan. Madam, nasa baba na po si Adrian Villafuerte. Balita ni Nanay Rosa sa pamamagitan ng intercom. Mukhang desperado na po siya. Gusto niyang makausap ang chairman. Isang malamig na ngiiti ang sumilay sa mga labi ni Valeria. Hayaan mo siyang maghintay, Rosa. Hayaan mo siyang maranasan ng init ng lobby at ang tingin ng mga taong dati ay minaliit niya. Ipagtimpla mo siya ng kape, yung pinakamurang kape na madalas niyang ipainom sa akin noon. Lumipas ang 2 oras. Sa lobby, si Adrian ay pilit na nagpapakitang gilas sa mga staff. Ngunit ang kanyang nanginginig na kamay ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Nang sa wakas ay pinayagan siyang umakyat, ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Pagpasok niya sa presidential suite, ang bango ng mamahaling kahoy at leather ay sumalubong sa kanya. Nakatalikod ang upuan ng chairman, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod. Sir? O madam? Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Ako po si Adrian Villafuerte. Nandito po ako para pag-usapan ng utang ng aking kumpanya. Nagkaroon lang po ng kaanting pagkakamali sa accounting, pero tinitiyak ko sa inyo, kami ay isang lehitimong negosyo na may malaking potensyal. Walang sagot mula sa upuan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa silid. Gusto ko lang pong hilingin ang inyong habag. Pagpapatuloy ni Adrian, lumapit pa siya ng kaunti. May pamilya po akong binubuhay. Ang aking ina ay may sakit. At ang aking asawa, ang aking magiging asawa, ay umaasa sa akin. Kung bibigyan niyo po ako ng kaanting panahon, asawa! Isang boses ang pumuto sa kanyang pagsasalita. Isang boses na pamilyar. Ngunit may talim na hindi niya kailanman narinig noon. Dahan-dahang humarap ang upuan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. Tila ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay hinigop ng sahig. Ang babaeng nasa harap niya, na nakaupo sa trono ng pinakamakapangyarihang kumpanya sa bansa, ay walang iba kundi ang babaeng sinampal at itinapon niya kagabi. Valeria? Bulalas ni Adrian. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot niyan? Magnanakaw ka ba? Pumasok ka ba rito para hiyain ako? Tumayo si Valeria. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at bagsik. Lumapit siya kay Adrian hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang distansya nila. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Adrian. Hindi ako pumasok dito, Adrian. Pag-aari ko ang gusaling ito. Malamig na wika ni Valeria. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan ng asawa sa mga mata. Ako si Valeria Mendoza, ang boring na asawa mo na hindi mo man lang naisip ang kilalanin ang tunay na pagkatao. Bumagsak si Adrian sa silya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mendoza? Ikaw ang tagapagmana ng Mendoza Group? Pero bakit ka natiis sa akin? Bakit ka nagpanggap na mahirap? Dahil naniwala ako na mahal mo ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung anong mayroon ako, sagot ni Valeria. Kinuha niya ang dokumento ng utang at itinapon ito sa tapat ni Adrian. Pero nagkamali ako. Ang minahal ko ay isang ilusyon. Ang minahal ko ay isang lalaking walang ibang alam kundi manggamit. Valeria, please. Honey,
Pilit na hinawakan ni Adrian ang kamay ni Valeria. Ngunit mabilis itong binawi ng babae. Hindi ko alam. Naguguluhan lang ako noon. Si Clara. Siya ang nanggulo sa akin. Alam mo naman ikaw lang ang mahal ko, di ba? Pwede nating ayusin ito. Magpakasal tayo muli. Gagawin nating grandioso. Tumahimik ka, Adrian. Putol ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila isang latigo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay mas lalong nagpapadumi sa'yo. Nandito ka hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil kailangan mo ang pera ko. At ang sagot ko, wala ka makukuha. Pero ang kumpanya ko, ang bahay ni Mama! Desperadong sigaw ni Adrian. Ang kumpanya mo ay akin na simula pa kaninang madaling araw. At ang bahay niyo? Kinuha ni Valeria ang isang susi mula sa kanyang bulsa at pinaikot ito sa kanyang daliri. Inutusan ko na ang mga tao ko na ilabas ang lahat ng gamit nyo sa kalsada. Ngayon, mararanasan nyo kung paano matulog sa ilalim ng ulan na walang kahit anong masisilungan. Nalugmok si Adrian sa sahig. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng nadurog, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Nanay Rosa. Madam, may balita po mula sa hospital, wika ni Rosa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Si Doña Remedios po, dinala roon ng mga kapitbahay matapos makita ang mga gamit niyo sa labas. Pero tumanggi ang hospital na tanggapin siya dahil ang insurance card niya ay deactivated na. Tumingin si Adrian kay Valeria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Valeria, parang awa mo na. Ang mama ko, kahit siya na lang ang iligtas mo. Tumingin si Valeria kay Adrian at sa isang sandali, dumaan ang isang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng alaala ng sampal at ng pagtanggi ni Adrian sa kanilang anak. Ang awa ay para sa mga taong may konsensya, Adrian. Bulong ni Valeria. Nanay Rosa, tawagan ng hospital. Sabihin mong babayaran ko ang bill, pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, madam? Tumingin si Valeria kay Adrian na may kakaibang kinang sa mga mata. Isang bitag na hindi lang pera ang kukunin, kundi ang huling hibla ng kanilang dignidad. Ano kaya ang hihilingin ni Valeria kapalit ng buhay ng kanyang biyenan? At hanggang saan ang kayang ibaba ni Adrian para sa kanyang kaligtasan? Valeria, parang awa mo na gawin mo ang lahat, iligtas mo lang si Mama. Handa akong gawin ang kahit ano, wag lang siyang mamatay sa harap ng ospital na yon. Ang boses ni Adrian ay basag, puno ng pait at takot habang nakaluhod siya sa paanan ni Valeria. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit niya para itaboy ang asawa, ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Valeria, tila isang batang naliligaw sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sapatos ni Valeria, mga luhang hindi alam ng babae kung bunga ba ng tunay na pagsisisi o dahil lamang sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang binawi ni Valeria ang kanyang paa. Ang bawat sentimetro ng paglayo niya ay tila 1 milyang distansya na hindi na kailanman matatawid ni Adrian. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may malamig na pagkamuhi. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang drama. Utang na loob, Adrian? Iyan ba ang hinihingi mo sa akin? Mahinahon ngunit madiin na tanong ni Valeria. Nasaan ang utang na loob niyo noong pinagsilbihan ko kayo sa loob ng 5 taon? Nasaan ang utang na loob niyo noong ako ang nagpuyat para alagaan ng nanay mo habang ikaw ay abala sa pakikipaghalikan kay Clara? Valeria, nagkamali ako. Alam ko, hayop ako. Pero walang kinalaman si Mama rito. Pagsusumamo ni Adrian. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Walang kinalaman? Siya ang nag-udyok sa'yo na itapon ako. Siya ang tumawag sa akin na basurang pulot sa kalsada. Siya ang nagnahaw ng huling alaala ng mga magulang ko para lamang ibigay sa kabit mo. Ngayon, sasabihin mong wala siyang kinalaman? Naglakad si Valeria patungo sa kanyang bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Sige, Adrian. Babayaran ko ang lahat ng bill sa ospital. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagaling na doktor at ang pinakamaranging suite. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kahit ano, Valeria, ibibigay ko. Mabilis na sagot ni Adrian.
tila isang nalulunod na nakakita ng isang pirasong kahoy. Humarap si Valeria sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagsik. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang pag-amin na ninakawan mo ang kumpanya at niloko mo ang iyong asawa. At higit sa lahat, gusto kong makita sa balita bukas ang isang public apology mula sa iyo. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kadumi ang pagkatao ni Adrian Villafuerte. Napatitig si Adrian sa dokumento. Ang pagpirma rito ay nangangahulugan ng kanyang katapusan sa mundo ng negosyo. Ito ang kanyang kamatayan bilang isang kagalang-galang na lalaki. Ngunit habang nag-aalinlangan siya, tumunog ang telepono ni Nanay Rosa. Madam, critical na po ang lagay ni Donna Remedios. Sabi ng doktor, kung hindi siya maoperahan sa loob ng 1 oras, hindi na siya aabot. Adrian, ang oras ay tumatakbo. Malamig na paalala ni Valeria. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang iyong pride o ang buhay ng iyong ina? Sa panging inig ng mga kamay, kinuha ni Adrian ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Pagkatapos niyang mapirmahan ang lahat, bumagsak siya sa sahig, humahagulgol na parang isang taong nawala ng kaluluwa. Ate Santos, tawagan ng ospital. Ipadala ang pondo. Siguraduhin na mabubuhay si Doña Remedios. Utos ni Valeria habang kinukuha ang pirmadong dokumento. Gusto ko siyang mabuhay. Dahil gusto kong makita niya ang kanyang sarili na walang-wala habang pinapanood ang aking pag-akyat. Samantala, sa labas ng ospital, si Clara ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nang mabalitaan niyang bagsak na si Adrian, hindi man lang siya dumaan sa ospital para silipin ang biyenan. Sa halip, tinungo niya ang isang lihim na tagpuan para makipagkita sa kanyang tunay na karelasyon, si Marco, ang lalaking katuwang niya sa pagmamanipula kay Adrian. Marco, kailangan na nating umalis. Alam ni Valeria ang lahat. Kapag nalaman ni Adrian na wala na siyang pera, baka tayo ang balikan niya. Kinakabahang wika ni Clara. Huwag kang mag-alala, Clara. Nakuha na natin ang kailangan natin sa kanya. Hayaan nating magdusa ang mag-inang yon. Sagot ni Marco habang pinapaandar ang sasakyan. Ngunit bago pa sila makalayo, isang barikada ng mga itim na SUV ang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang mga lalaki naka-uniporme ng Mendoza Group Security. Miss Clara Silvestre, may arrest warrant po kami para sa inyo dahil sa kasong corporate espionage at estafa. Madiin na wika ng pinuno ng security. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tumingin siya kay Marco, ngunit nakita niyang pati ito ay pinalilibutan na rin. Doon niya naintindihan na ang reyna na kanilang minaliit ay matagal na palang nakabantay sa bawat galaw nila. Sa loob ng penthouse, si Valeria ay tahimik na kumakain ng hapunan kasama si Nanay Rosa. Ang katahimikan ay tila isang gantimpala para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Madam, tapos na po ang unang bahagi ng plano. Ano na po ang susunod nating hakbang? Tanong ni Rosa. Uminom si Valeria ng tubig at tumingin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay ng basta-basta, Rosa. Ibinibigay yan sa mga taong karapat-dapat. Bukas, pupunta tayo sa ospital. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Remedios kapag nalaman niyang ang basura na itinapon niya ang nagbayad para sa kanyang huling hininga. Habang papalapit ang umaga, isang misteryosong envelope ang dinala sa mesa ni Valeria. Wala itong pangalan, tanging isang selyo lamang ng isang pamilya na logo mula sa kanyang nakaraan. Ano ang nilalaman ng sobrang ito na tila nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Valeria? May mas malalim pa bang lihim ang kanyang mga magulang na hindi pa niya natutuklasan? At magagawa kaya ni Adrian na harapin ang kahihiyang naghihintay sa kanya sa pambansang telebisyon? Dito ka pala nakatira habang pinapangarap ko ang isang munting bahay sa tabi mo. Nakakatawa, Adrian. Ang penthouse na ito ay mas malaki pa sa ego mo, pero mas malamig pa sa puso mo. Ang boses ni Adrian ay nanginginig habang dahan-dahan siyang naglalakad sa malawak na sala ng penthouse ni Valeria. Ang kanyang mga hakbang sa mamahaling marmol na sahig ay tila lumilika ng isang nakabibinging tunog ng kahihiyan. Tiningnan niya ang bawat sulok.
Ang mga gawang sining na nagkakahalaga ng milyon, ang mga chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit at ang malawak na tanawin ng lungsod na tila nasa ilalim ng mga paa ni Valeria. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na siya ang nagbibigay ng buhay kay Valeria. Akala niya, siya ang nagligtas sa babae mula sa kahirapan. Ngunit ngayon, sa bawat marang, yung gamit na nakikita niya ay tila sampal ng katotohanan na siya pala ang tunay na pulubi sa kanilang relasyon. Nakatayo si Valeria sa tapat ng malaking bintana, hawak ang isang baso ng pulang alak. Ang kanyang itim na sutlang robe ay humahalik sa sahig habang marahan siyang humaharap sa asawa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang reynang tinitingnan ang isang traidor na humihingi ng tawad. Ano ang ginagawa mo rito, Adrian? Akala ko ba ay abala ka sa paghahanda para sa iyong public apology? Malamig na tanong ni Valeria. Ang bawat salita niya ay may bigat na tila isang hatol. Valeria, please. Huwag mo na ituloy ang balita bukas. Sisirain mo ang buong buhay ko. Paano na lang ang sasabihin ng mga tao? Paano na lang si Mama kapag napanood niya yun sa telebisyon? Pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Isang mapait na niiti ang gumuhit sa mga labi ni Valeria. Inilapag niya ang baso sa mesa at lumapit kay Adrian. Kagabi nung sinampal mo ako sa harap ng lahat, naisip mo ba kung anong sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? Naisip mo ba kung paano madudurog ang puso ko? Ngayon, humihingi ka ng proteksyon para sa iyong imahe? I was wrong, okay? I was blinded by Clara. Pero Valeria, asawa mo pa rin ako. May pinagsamahan tayo. Wala na tayong pinagsamahan, Adrian. Ang lahat ng 5 taon na yon ay isang mahabang kasinungalingan na binuo mo at ng nanay mo. Putol ni Valeria. Kinuha niya ang misteryosong sobre na dumating kanina at itinapon ito sa dibdib ni Adrian. Basahin mo yan. Basahin mo ang dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi kita mapapatawad. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang binubuksan ang sobre. Ang laman nito ay isang lumang dokumento mula sa kanyang sariling ama, si Don Alberto Villafuerte, bago ito mamatay. Isang lihim na kasunduan sa tatay ni Valeria, lumabas sa sulat na ang pamilya Villafuerte ay matagal ng bankrupt at ang tatay ni Valeria ang nagbayad ng lahat ng utang nila kapalit ng pangako na aalagaan si Valeria kapag dumating ang panahon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. So, alam ni Mama na ang yaman natin ay galing sa pamilya mo bago pa man tayo magkakilala? Alam ng lahat, Adrian. Maliban sa akin, dahil gusto ng tatay ko na mahalin mo ako ng tapat, hindi dahil sa utang na loob. Yika ni Valeria, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero anong ginawa niyo? Nung mamatay ang tatay ko, itinuring niyo akong katulong. Ginamit niyo ako bilang paraan para hindi kayo tuluyang bumagsak. Ang buong pagsasama natin ay isang business transaction para sa inyo. Nalugmok si Adrian sa sofa. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Ang bawat revelasyon ay tila isang malakas na suntok na napapahina sa kanyang buong pagkatao. Habang nakayuko siya, napansin niya ang isang maliit na litrato sa ibabaw ng side table ni Valeria, ang ultrasound result na pilit nin ibinalita kagabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan. Buntis ka? Valeria, magkakaanak tayo? Mabilis na hinablot ni Valeria ang larawan mula sa kamay ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at proteksyon. Wala kang anak, Adrian. Ang batang ito ay akin lang. Isang Mendoza ang batang ito at hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan niya ng dumi ng iyong apelido. Valeria, anak ko rin yan. May karapatan ako. Sigaw ni Adrian pilit na tumatayo. Karapatan? Tawa ni Valeria, isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Ang karapatan mo ay nawala nung itinaboy mo kami sa ulan. Ang karapatan mo ay nawala nung pinili mo si Clara kaysa sa iyong pamilya. Ngayon, lumabas ka na sa pamamahay ko bago ko tawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas na parang aso. Valeria, parang awa mo na... Nanay Rosa! Tawag ni Valeria. Agad na pumasok si Rosa
kasama ang dalawang malalaking lalaki na nakauniporme. Ilabas ang lalaking ito at siguraduhin na hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito. Habang kinaladkad si Adrian palabas, ang kanya mga sigaw ng pagsusumamo ay umalingaw-gaw sa buong penthouse. Ngunit si Valeria ay nanatiling nakatalikod. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Napasandal si Valeria sa pader. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa kanyang tiyan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isip. Ang dokumentong hawak niya ay may isang huling pahina na hindi pa niya lubos na nababasa. Isang pahinang naglalaman ng pangalan ng isang tao na maaaring magpabago sa lahat. Sino ang taong tinutukoy sa huling bahagi ng lihim ni Don Alberto? At ano ang gagawin ni Valeria kapag nalaman niyang ang tunay na kaaway ay hindi ang mga Villafuerte, kundi isang taong malapit sa kanya? Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng puting silid ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Adrian. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina, ngunit walang bakas ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang maranyang sweet na ibinigay ni Valeria para kay Doña Remedios ay tila isang gintong hawla na nagpapaalala sa kanila na bawat segundong nabubuhay ang matanda ay dahil sa habag ng babaeng itinuring nilang basura. Dahan-dahang iminulat ni Doña Remedios ang kanyang mga mata. Sa halip na pasasalamat, ang unang lumabas sa kanyang mga labi ay ang pait na tila lason na matagal nang nakaimbak sa kanyang pagkatao. Bakit mo hinayaang mangyari ito, Adrian? Gumaralgal ang boses ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Napakabobo mo. Hinayaan mong makuha ng babaeng iyan ang lahat. Yan ba ang itinuro ko sa'yo? Ang maging isang inutil na nakaluhod sa paanan ng isang Mendoza? Ma, sapat na. Pikit matang sagot ni Adrian. Nakalabas na tayo sa bahay. Wala na tayong kumpanya, wala na tayong pera. Si Valeria na ang may-ari ng lahat, pati na ng hininga mo ngayon. Tumigil na tayo sa paninisi. Isang matunog na sampal ang dumapo sa kamay ni Adrian nang subukan niyang hawakan ang kanyang ina. Huwag mo akong hawakan. Kung nakuha mo lang sana ang lahat ng pirma niya bago ka naging kampante, hindi tayo maghihirap ng ganito. At ang kabit mo? Nasaan ang Clara na yan? Nasaan ang babaeng sinasabi mong mas karapat-dapat kaysa kay Valeria? Hindi makasagot si Adrian. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang ina ay nakaratay, nalaman niyang si Clara ay wala na. Hindi lamang ito umalis. Kinuha nito ang lahat ng itinatago niyang cash sa vault at ang mga alahas na hindi pa naililipat ni Valeria. Ang pamilyang binuo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay dahan-dahan nang nabubulok mula sa loob. Sa labas ng silid, isang nurse ang pumasok, dala ang isang maliit na tray ng pagkain. Ang nurse, isang batang babae na mukhang pagod ngunit may maamong mukha, ay marahang inayos ang una ni Donna Remedios. Ma'am, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. May nagpadala po nito para sa inyo. Malumanay na wika ng nurse. Sino? Si Valeria ba? Singhali Donna Remedios. Hindi po, ma'am. Sabi po nung nagpadala, ito raw po ang paborito niyang lugaw na dati niyo ring pinapakain sa kanya noong nagkukunyari pa siyang mahirap. Gusto niya raw pong malasahan niyo ang lasa ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Remedios nang makita ang simpleng lugaw na may maraming luya. Ito ang lugaw na laging inihahanda ni Valeria nung siya pa ang nag-aalaga sa biyenan. Ang bawat subo ng matanda ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong minaliit niya ang kabutihan ng manugang. Ang pagkabulok ng kanilang pamilya ay hindi nagsimula sa pagkawala ng pera, kundi sa unti-unting pagkamatay ng kanilang danggal. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, binabasa ni Valeria ang huling pahina ng dokumentong iniwan ni Don Alberto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Sa aking huling habilin, nais kong malaman mo, Valeria, na hindi lamang ang aking pamilya ang may kasalanan. Ang iyong amain si Eduardo Mendoza, ang siyang nagmamanipula sa likod ng lahat. Siya ang nagbigay sa amin ng pondo
para ituloy ang panloloko sa'yo sa layuning makuha niya ang buong kontrol ng Mendoza Group kapag ikaw ay tuluyan ng nasira. Nabitawan ni Valeria ang papel. Si Eduardo? Ang kapatid ng kanyang ama na laging nasa tabi niya? Ang taong tinuring niyang pangalawang magulang matapos mamatay ang kanyang tatay? Ang mitsa ng galit sa kanyang puso ay muling nagliwanag, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malamig at mas mapanganib. Madam, may panauhin po kayo sa baba. Tawag ni Nanay Rosa sa intercom. Ang boses ni Rosa ay kakaiba. Tila may halong takot. Sino, Rosa? Si Sir Eduardo po. Sabi niya, gusto niya raw pong i-congratulate kayo sa tagumpay niyo laban sa mga Villafuerte. Tumingin si Valeria sa salamin. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng katatagan. Kinuha niya ang kanyang baril na nakatago sa drawer at inilagay ito sa loob ng kanyang bag bago ito mabilis na itinago. Hindi niya alam kung ano ang pakay ng kanyang amain, pero alam niyang ang tunay na ahas ay hindi na ang mga Villafuerte na nakalugmok na sa putikan, kundi ang taong nasa loob lang ng kanyang tahanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 50, dekalidad ang suot na suit, at may niting tila napaka-inosente. Valeria, my dear niece! Ang galing mo! Napabagsak mo ang mga Villafuerte sa isang iglap lang! Wika ni Eduardo habang naglalakad palapit. Ngayon, wala na tayong hadlang. Tayo na ang magpapatakbo ng imperyong ito. Tumingin si Valeria sa kanyang amain. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay handa sa anumang mangyayari. Tayo, Tito? O ikaw lang? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang babala. Sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan ni Valeria? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong pumatay sa kanyang ama ay ang taong kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan? Ang pinakamasakit na saksak ay hindi galing sa kaaway na nasa harap mo, kundi sa kamay na dahan-dahang humahaplos sa iyong likuran habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ito ang tanging naiisip ni Valeria habang pinagmamasdan niya ang kanyang amain, si Eduardo Mendoza, na komportableng nakaupo sa kanyang mamahaling couch. Hawak ni Eduardo ang isang baso ng whiskey. Dahan-dahang iniiwas ang yelo sa loob nito. Tila ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa loob ng penthouse. Ang lalaking ito, na itinuring ni Valeria na pangalawang ama, ang siyang arhitekto ng kanyang bawat pagluha. Ang bawat hagupit ni na Adrian at Donna Remedios ay tila mga anino lamang ng mas malaling na dilim na nanggagaling sa lalaking nasa harap niya. Valeria, bakit ganyan ka makatingin? Para akong isang estranjero sa paningin mo. Wika ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Dapat ay nagdiriwang tayo. Ang Villafuerte Holdings ay selyado na sa ilalim ng ating pangalan. Ang hustisyang hinahanap mo ay nasa kamay mo na. Dahan-dahang lumapit si Valeria sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang robe, mahigpit na nakakapit sa ultrasound result ng kanyang anak. Hustisya ba ang tawag dito, Tito? O ang paglilinis ng kalat na ikaw rin naman ang gumawa mula sa simula? Tumigil ang pag-ikot ng yelo sa baso ni Eduardo. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig, tila isang lawa na binalot ng yelo sa gitna ng taglamig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, dear niece. Masyado ka lang sigurong pagod sa dami ng nangyari. Huwag na tayong maglokohan, Tito Eduardo. Madiin na sagot ni Valeria. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nabasa ko na ang liham ni Don Alberto. Alam ko na ang tungkol sa pondo na ibinigay mo sa mga Villafuerte para panatilihin silang nakatayo habang unti-unti nilang nilulustay ang yaman ng tatay ko. Alam ko na ang plano mong ubusin ako para ikaw ang humalili sa Mendoza Group. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas, ang kulog ay gumuhit sa kalangitan. Isang babala ng paparating na unos na tila sumasalamin sa tensyon sa loob ng penthouse. Inilapag ni Eduardo ang kanyang baso sa mesa. Ang tunog ng kristal sa ibabaw ng marmol ay tila isang huling hantungan ng kanilang relasyon. Ang tatay mo,
Masyado siyang malambot, Valeria. Simula ni Eduardo. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal. Gusto niyang ibigay ang lahat sa iyo, sa isang batang wala namang alam sa lupit ng mundo ng negosyo. Akala niya, ang pagpapakasal mo sa isang Villafuerte ay magbibigay sa iyo ng proteksyon. Hindi niya alam, ako ang nag-ayos ng lahat ng yon. Ako ang pumili kay Adrian para sa iyo. Isang lalaking sapat ang kaguwapuhan para mabulag ka, pero sapat ang katangahan para madali kang manipulahin. Naramdaman ni Valeria ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang ang buong buhay niya ay tila isang chessboard kung saan siya ang piyesang handang isakripisyo ng sarili niyang kadugo. Pati ba ang pagkamatay ni Dad? May kinalaman ka? Bulong ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha ng galit. Tumayo si Eduardo at lumapit sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na anino na sumasakal sa hangin. Ang aksidenteng yun ay isang malungkot na bahagi ng kasaysayan, Valeria. Ngunit huwag mong kalilimutan, kung wala ako, matagal ka na ring nawala. Ako ang nag-protect sa iyo mula sa mas malulupit na kaaway habang hinihintay kong maging handa ka para ibigay sa akin ang lahat. Hinawakan ni Eduardo ang balikat ni Valeria. Ang kanyang hawak ay mahigpit tila isang babala. Ngayong wala na ang mga Villafuerte, ibigay mo na sa akin ang huling lagda mo. Ibigay mo na ang kontrol ng kumpanya at pangako, papayagan kitang mabuhay ng tahimik kasama ang batang yan sa sinapupunan mo. Huwag mo nang hintayin na maging masama ang timpla ko, Valeria. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Tumingin si Valeria sa isang painting sa dingding, isang larawan ng kanyang ama, noong ito ay bata pa. Naalala niya ang turo nito. Ang tunay na Mendoza ay hindi yumuyukod sa takot, kundi bumabangon sa gitna ng apoy. Dahan-dahang inalis ni Valeria ang kamay ni Eduardo sa kanyang balikat. Ang huling lagda na gagawin ko ngayong gabi, Tito, ay ang warrant para sa investigasyon ng pagkamatay ni Dad. At tungkol sa kumpanya, hindi mo ito makukuha dahil bago ka pa nakarating dito, nailipat ko na ang lahat ng assets sa isang trust fund na hindi mo kailanman mahahawakan. Namula ang mukha ni Eduardo sa galit. Ang kanyang mahinahon na anyo ay tuluyan ng gumuho. Akala mo ba ay panalo ka na? Isang tawag ko lang, Valeria, ay maglalaho ang lahat ng pinag-irapan mo. Huwag mong kakalimutan na hawak ko ang bawat sikreto ng pamilyang ito. At hawak ko ang katotohanan, sagot ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nanay Rosa! Pumasok si Rosa, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na kanina pa nakikinig sa bawat salita ni Eduardo sa pamamagitan ng mga lihim na mikropono sa silid. Eduardo Mendoza, inaaresto ka namin sa kasong pandarambong at hinalang pagpatay kay Roberto Mendoza. Madiin na wika ng opisyal. Habang pinoposasan si Eduardo, tumingin siya kay Valeria nang may matinding poot. Hindi pa ito tapos, Valeria. Sisiguraduhin ko magsisisi ka. Hinding-hindi ka magiging masaya. Habang kinakaladkad si Eduardo palabas, ang katahimikan ay muling bumalik sa penthouse. Napaupo si Valeria sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Hinuhugasan ang bawat pait na namuo sa loob ng silid. Naramdaman niya ang marahang haplos ni Nanay Rosa sa kanyang likod. Tapos na, anak. Tapos na ang lahat ng lihim. Hindi pa, Rosa, bulong ni Valeria habang nakatingin sa labas. Ang mga sugat ay hindi basta-basta naghihilom dahil lang nakuulong ang may gawa nito. Ngayon, kailangan kong harapin ang pinakamahirap na bahagi, ang pagbuo muli ng aking sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepo. Isang hindi kilalang numero mula sa ospital, kung nasaan sina Adrian at Doña Remedios. Hello? Madam Valeria? Si Adrian po ito? Please, kailangan mong pumunta rito. Si Mama, may gusto siyang sabihin sa'yo bago siya tuluyang mawala. Isang sikretong tungkol sa iyong ina na itinago namin sa loob ng maraming taon. Nabitawan ni Valeria ang kanyang telpono. Ang kanyang ina?
Ang ina na akala niya ay namatay sa panganganak? May mas malalim pa bang lihim na naghihintay sa kanya sa ilalim ng puting kumot ng ospital? Ano ang katotohanang itinatago ni Doña Remedios tungkol sa ina ni Valeria? At magagawa kaya ni Valeria na patawarin ang mga taong kumuha ng kanyang buong pagkatao para lamang sa isang huling revelasyon? Hindi siya namatay sa panganganak, Valeria. Pinatay namin ang kanyang pagkakakilanlan upang manatili kang bulag sa katotohanan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang kalansing ng tuyong dahon sa gitna ng hating gabi. Mahirap intindihin. Puno ng hapo, ngunit may talim na bumasag sa huling pader ng katatagan ni Valeria. Nakatayo si Valeria sa paanan ng kama sa loob ng intensive care unit. Ang mapuputing dingding ng ospital ay tila sumasakal sa kanya, habang ang tunog ng heart monitor ay nagbibigay ng regular na ritmo sa bawat mabigat niyang paghinga. Sa tabi ng kama, si Adrian ay nakaupo sa sahig. Nakasandig ang ulo sa kanyang mga tuhod. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ito ang muling paghaharap na hindi inaasahan ni Valeria. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa kwento ng kanyang amain at ng mga Villafuerte na ang kanyang ina ay pumanaw ng iluwal siya. Ngunit sa harap ng kamatayan, ang mga maskara ng kasinungalingan ay isa-isang natutunaw. Anong ibig mo sabihin, Ma? Pabulong na tanong ni Valeria. Ang salitang ma ay lumabas ng kusa. Isang lumang gawi na ngayon ay may kalakip na pait. Nasaan ang nanay ko? Bakit niyo ito itinago sa akin? Humawak si Donna Remedios sa riles ng kama. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng mamahaling alahas ngayon ay tila mga tuyong sanga na lamang. Si Eduardo, ang iyong amain. Siya ang naibalak sa lahat. Ang iyong ina ay isang simpleng babae na walang yaman. Ngunit mahal na mahal ng iyong ama. Upang makuha ni Eduardo ang tiwala ng iyong tatay at ang kontrol sa kumpanya, kailangan kanyang ilayo sa iyong tunay na ina. Sinabihan nila ang tatay mo na ang nanay mo ay lumayas kasama ang ibang lalaki. At sinabihan naman nila ang nanay mo na ikaw ay namatay sa loob ng sinapupunan. Naramdaman ni Valeria ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang buong pagkatao ay binuo sa ibabaw ng isang malaking hukay ng panlilinlang. Ang bawat luhang iniyak niya sa puntod ng ina na akala niya ay naroon ay tila isang malaking insulto sa babaeng maaaring nagdurusa sa kung saang sulok ng mundo. Nasaan siya? Madiin na tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang nanay ko bago mo hilingin ang kapatawaran ng Diyos. Sa isang munting baryo sa Batanes. Hirap na sagot ni Remedios. Doon siya ipinatapon ni Eduardo. Binabayaran namin ang mga tao roon upang wag siyang hayaang makaalis. Ang pangalan niya ay Elena. Valeria, patawarin mo kami. Ginawa lang namin yon dahil sa takot kay Eduardo. Tumayo si Adrian at humarap kay Valeria. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Valeria, hindi ko alam ang lahat ng ito. Maniwala ka. Ngayon ko lang narinig ang buong kwento mula kay Mama. Kung alam mo lang, Adrian, mas gagamitin mo ba yon para saktan ako? Putol ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Huwag kang magbalines. Kabilang ka sa pamilyang pumatay sa kaligayahan ng isang ina at anak. Ang bawat sandali na kasama kita ay isang malaking kasalanan sa nanay ko. Sa gitna ng kanyang galit, napansin ni Valeria ang isang basong tubig sa side table. Kinuha niya ito at dahan-dahang inilapit sa labi ni Doña Remedios. Hindi dahil sa mahal niya ito, kundi dahil sa isang huling respeto sa pagiging tao. Sa sandaling uminom ang matanda, nakita ni Valeria ang sarili niya nung siya pa ang nag-aalaga rito. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay wala na siyang nararamdamang obligasyon. Ang utang na loob ay tuluyan ng nabura ng katotohanan. Madam Valeria, kailangan na po nating umalis. Bulong ni Nanay Rosa na kanina pa nakikinig sa pinto. Nakahanda na ang helicopter para sa Batanes. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Tinalikuran ni Valeria ang mag-inang Villafuerte. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng pagbabalik ng tunay na Mendoza.
Hindi na siya ang api. Hindi na siya ang asawang itinapon. Siya na ang anak na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, mula sa yaman hanggang sa yakap ng isang ina. "Valeria, mag-iinat ka!" Sigaw ni Adrian mula sa malayo. Hindi lumingon si Valeria. Ang kanyang paningin ay nakapako sa hinaharap. Habang pasakay siya sa elevator, kinuha niya ang kanyang telpon o tinawagan ang kanyang chief of security. "Ipadala ang lahat ng tauhan sa Batanes. Gusto kong mahanap ang isang babaeng naggangalang Elena at siguraduhin na walang sinumang tauhan ni Eduardo ang makakalapit sa kanya." Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isip. 5 taon siyang naging asawa ni Adrian at sa loob ng 5 taong yon, si Eduardo ay laging may paraan para malaman ang kanyang bawat galaw. Paano kung ang impormasyong ibinigay ni Doña Remedios ay isa na namang bitag? Paano kung ang kanyang nanay ay wala roon at ito ay paraan lamang upang ilayo siya sa Maynila habang inaayos ni Eduardo ang kanyang paglaya? Sa loob ng tahimik na elevator, nakita ni Valeria ang refleksyon ng isang bagong barya sa sahig. Isang barya na may petsa ng kanyang kapanganakan. Isang maliit na tanda o isang babala? Ano ang naghihintay kay Valeria sa malayang isla ng Batanes? Mahahanap ba niya ang kanyang ina? O isang mas malalim na libingan ng mga lihim ang kanyang bubuksan? Wala na tayong matuluyan, anak. Ang bawat pintong kinakatok natin ay selyado na ng put ni Valeria. Kahit ang hangin na hininga natin, tila pag-aari na rin niya. Ang boses ni Donna Remedios ay tila isang tuyong ubo na nagmula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Nakaupo si Adrian sa tabi ng bintana ng ospital, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila sumisimbolo sa tuluyang pagdidilim ng kanilang kapalaran. Ang maranyang suite na kinalalagyan nila na binayaran ni Valeria ay hindi na isang lugar ng paggaling, kundi isang luksang silid ng pagsisisi. Sa labas ng pinto, naririnig ang mahinang bulungan ng mga pulis na nagbabantay. Naghihintay lamang na lumabas ang huling hatol ng mga doktor bago tuluyang dalhin si Doña Remedios sa infirmary ng kulungan. Huminga ng malalim si Adrian, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay ginagamit niya para haplusin ang mukha ni Valeria. Ngunit ginamit din niya para itaboy ito sa gitna ng unos. Ngayon, ang mga kamay na ito ay wala nang mahawakan, kundi ang sarili niyang pighati. "Ma, tumigil na po kayo." Pabulong na sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang anino na lamang ng dating mapagmataas na boses. Hindi si Valeria ang nagsara ng pinto. Tayo ang nagkandado sa sarili nating mga buhay nung pinili nating maging mga demonyo sa buhay niya. "Anong sinasabi mo?" Bulyaw ng matanda, bagaman ang kanyang boses ay hirap na hirap. "Kung hindi ka naging mahina, kung naitago mo lang ng maayos ang relasyon niyo ni Clara, hindi sana tayo nagkakaganito." Relasyon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrian. Kinuha niya ang kanyang telpo at ipinakita sa ina ang huling balita sa telebisyon. "Si Clara, ma, kasama si Marco. Nahuli sila sa airport kanina. May bitbit silang mga peking passport at ang lahat ng alahas na ninakaw niya sa atin. Pinagpalit niya tayo sa isang lalaking mas mabilis mag-isip kaysa sa akin. Wala tayong kakampi, ma." "Wala." Bumagsak ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan sa salamin, isang malungkot na awit para sa isang pamilyang tuluyan ng gumuho. Samantala, sa loob ng isang pribadong eroplano patungong Batanes, nakatingin si Valeria sa ibaba. Ang dagat ay tila isang malawak na kumot ng itim at asul. Hawak niya ang isang lumang medalyon na ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sabik lumipad. Ngunit may takot na baka ang madatnan niya ay isang bakanteng pugad. "Madam, may balita po mula sa Maynila," wika ng kanyang chief of security sa pamamagitan ng satellite phone. Nagsalita na po si Eduardo. Sa takot na mabulok sa kulungan, itinuro na niya ang eksaktong lokasyon kung saan itinatago ang inyong ina. "Pero may problema po." "Anong problema?"
Mabilis na tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang taong binabayaran ni Eduardo para magbantay sa inyong ina, nalaman niyang arestado na ang kanyang boss. Sa takot na madamay, balak niyang itakas o tuluyang patahimikin ang inyong ina bago kayo makarating. Naramdaman ni Valeria ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Bilisan niyo! Ipadala ang lahat ng available na unit sa Batanes. Huwag niyo siyang hahayaang masaktan. Madam, may paparating na bagyo sa lugar. Maaring maging delikado ang paglapag ng helicopter. Wala akong pakialam sa bagyo! Sigaw ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa determinasyon. 5 taon akong nabulag sa kasinungalingan. Hindi ko hahayaang sa huling sandali ay mawala pa sa akin ang kaisa-isang dahilan ng aking pagkatao. Lapag kung lapag! Habang ang eroplano ay dahan-dahang bumababa sa gitna ng malalakas na ulap at kidlat, isang marahas na hangin ang yumanig sa buong sasakyan. Ang mga gamit sa loob ay nagliparan at ang liwanag ay panandaliang nawala. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Valeria ang isang boses sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang ama na tila nagbibigay ng huling babala. Valeria, mag-iingat ka. Ang kaaway ay hindi pa tapos sa kanyang huling laro. Biglang bumukas ang pinto ng cockpit at ang piloto ay sumigaw. Madam, hindi tayo makakalapag sa airport. Kailangan nating magsagawa ng emergency landing sa dalampasigan. Sa gitna ng sigawan at pagyanig, isang imahe ang pumasok sa isip ni Valeria. Ang mukha ng isang babaeng, kamukha niya, nakatayo sa dulo ng isang bangin, hinihintay ang kanyang pagbabalik. Magagawa kaya ni Valeria na malampasan ang hagupit ng kalikasan at ang huling bitag ni Eduardo? O ang pagguho ng mundo ni na Adrian ay simula pa lamang ng mas malaking trahedya na naghihintay sa kanya? Habang ang eroplano ay mabilis na bumababa patungo sa nagnangalit na alon, isang misteryosong figura ang nakatayo sa dalampasigan ng Batanes, hawak ang isang sulo, pinapanood ang paparating na sasakyan ng may niting puno ng lihim. Sino ang taong ito na tila naghihintay sa pagdating ng reyna? At ang pagliligtas ba sa kanyang ina ay simula ng kapayapaan o ang pagbubukas ng isang bagong impyerno? Huwag niyo akong hawaan! Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang reyna ng Villafuerte Holdings. Ang suite na ito ay pag-aari ko. Ang boses ni Donna Remedios ay pumiyok sa tindi ng desperation. Tila isang sirang plaka na pilit inuulit ang isang nakaraang hindi na kailanman babalik. Ang 2 nurse na nakasuot ng puting uniforme ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang dahan-dahang inililipat ang matanda mula sa marangyang presidential suite patungo sa isang luma at kalawanging wheelchair. Wala na ang mga sutlang kumot. Wala na ang amoy ng sariwang bulaklak. Ang tanging nalalabi ay ang amoy ng disinfectant at ang malamig na katotohanan. Ma, please, tumahimik na po kayo. Wala na tayong pambayad dito. Inabisuhan na tayo ng billing department na kailangang bakantihin ang kwartong ito para sa isang VIP patient ng Mendoza Group, bulong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng hapo at kahihiyan. Nakatayo siya sa gilid, dalang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga gamot at iilang piraso ng lumang damit. Ang tanging naiwan sa kanila matapos ni repossess ng bangko ang lahat. VIP ng Mendoza? Si Valeria yon, di ba? Ang hampas lupang yon! Sigaw ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit na kumakapit sa gilid ng kama. Adrian, bawiin mo ang kumpanya. Bawiin mo ang danggal natin. Ma, wala na tayong babawiin. Tumiin tayo sa paligid. Tayo na ang hampas lupa ngayon. Bulyaw ni Adrian, hindi na nakapagpigil. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa paghikbi. Ang karma ay hindi darating sa pamamagitan ng kidlat, ma. Dumarating ito sa pamamagitan ng pagtingin sa salamin at hindi na makilala ang sarili. Habang itinutulak ang wheelchair ni Donna Remedios sa pasilyo ng ospital, nadaanan nila ang isang salamin sa dingding. Tumigil ang mundo ng matanda. Ang nakita niya ay hindi na ang mapagmataas na donya na may perla sa leeg. Ang nakita niya ay isang matandang babaeng may gulo-gulong buhok, maputlang labi at mga matang puno ng takot.
Sa sandaling iyon, ang bawat sampal na ibinigay niya kay Valeria, ang bawat pangungutya sa kahirapan nito, ay tila mga aninong bumabalik para sakalin siya. Inilabas sila sa gilid ng ospital, sa bahagi kung saan naghihintay ang mga pampublikong sasakyan. Doon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tila nanunuya sa kanilang kalagayan, nakita ni Donna Remedios ang isang pamilyar na muka. Si Clara. Ngunit hindi si Clara na nakasuot ng designer clothes. Si Clara na nakaposas, kinaladkad ng mga pulis patungo sa isang mobile patrol unit. Nagkatama ang kanilang mga mata. Walang salita, tanging pandidiri at pagsisisi ang dumalay sa pag-itan nila. Ang alyansang binuo sa kasakiman ay nagwakas sa rehas at putikan. Adrian? Anak? Nasaan tayo pupunta? Mangiyak-iyak na tanong ni Remedios nang makita ang luma at punit-punit na jeepney na hihintuan nila. Sa charity ward ng public hospital, ma. Doon na tayo itutuloy ng social worker. Sagot ni Adrian nang hindi tumitingin sa ina. Habang mangyayari ang kalunos-lunos na eksenang ito sa Maynala, libu-libong kilometro ang layo sa Batanes, ang tadhana ay naghahanda ng isa pang pagsubok. Ang emergency landing ni Valeria sa Dalampasigan ay nag-iwan ng sugat sa kanyang noo. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas naging maliwanag. Dahan-dahang iminulat ni Valeria ang kanyang mga mata sa gitna ng hapdi ng tubig dagat. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit nakita niya ang isang figurang papalapit sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng luma at kupas na barot saya. May mga kamay na magaspang ngunit puno ng init. Anak. Ang aking anak. Ang tinig na yon ay tila isang himig mula sa kanyang nakalimutang nakaraan. Naramdaman ni Valeria ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisini. Ang bawat sakripisyo, ang bawat hapdi ng pagtataksil ni na Adrian at Doña Remedios ay tila naglahos sa isang iglap. Ngunit bago pa niya mayahap ang babae, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng Dalampasigan. Huwag kang lalapit, Valeria. Kung gusto mong makitang buhay ang nanay mo, ibigay mo sa akin ang access codes ng Mendoza Trust Fund. Mula sa likuran ng malaking bato, lumabas ang isa sa mga huling tauhan ni Eduardo. Hawak ang isang baril na nakatutok sa babaeng nagngangalang Elena. Ang bagyo sa paligid ay tila tumigil para panuorin ang huling laro ng kasamaan. Magagawa kaya ni Valeria na isalba ang kanyang ina sa gitna ng kanyang saril kahinaan? O ang karma ni Doña Remedios ay simula pa lamang ng isang mas malaking sakripisyo na kailangang ibigay ni Valeria para sa kanyang tunay na kaligayahan? Ang cliffhanger. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa Dalampasigan at isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa basang buhangin. Kaninong dugo ang dumanak sa gitna ng muling pagkikita? Ang katahimikan sa Dalampasigan ay muling bumalik. Ngunit ang bawat tibok ng puso ni Valeria ay tila isang tambol na naghahanap ng kasagutan. Ang putok na umalingaw-ngaw ay hindi galing sa baril ng tauhan ni Eduardo, kundi mula sa sniper ng Mendoza Group na kanina pa nakatago sa itaas ng bangin. Ang lalaking nananakot sa kanyang ina ay dahan-dahang bumagsak. Hawak ang kanyang balikat, habang ang mga tauhan ni Valeria ay mabilis na lumabas mula sa dilim upang silyuhan ang paligid. Madam, ligtas na ang lahat. Nakuha na natin ang suspect, wika ng pinuno ng security, ngunit hindi na narinig ni Valeria ang mga salitang yon. Ang kanyang buong mundo ay nakapako lamang sa babaeng nakaluhod sa buhanginan, nang ing-inig ang mga balikat habang nakatakip ang mga palad sa muka. Dahan-dahang lumapit si Valeria. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtulay sa 2 dekada ng pang-umulila. Ang amoy ng dagat at ang lamig ng hangin sa Batanes ay tila naging saksi sa isang himalang akala niya ay imposible nang mangyari. Nay! Nanay Elena! Pabulong na wika ni Valeria. Ang salitang nanay ay tila isang gamot na nagpahilom sa bawat sugat na iniwan ni Doña Remedios sa kanyang puso. Nag-angat ng tingin ang babae. Ang kanyang mga mata, na may parehong hugis at ningning gaya ng kay Valeria, ay napuno ng luha. Valeria? Ikaw ba talaga yan, anak ko? Ang sabi nila ay wala ka na.
Ang sabi nila ay namatay ka sa loob ng ospital noong gabing iluwal kita. Humagulgol si Valeria at mabilis na niyakap ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng magaspang na tila ng barot saya ng kanyang ina ay mas masarap pa sa anumang sutla o pelus na naisuot niya sa Maynila. Ito ang yakap na ipinagkait sa kanya ng kasakiman ni Eduardo at ng mga Villafuerte. Ito ang init na hahanap-hanapin niya sa tuwing malamig ang gabi ng kanyang pagtitiis. Patawad po, Nay. Patawad dahil na yun lang ako dumating. Hikpi ni Valeria habang hinahaplos ang kulubot na mga kamay ng kanyang ina. Niloko nila tayo. Niloko nila ang buong pamilya natin para lang sa pera. Pero tapos na po ang lahat. Wala nang makakasakit sa inyo. Habang nakayakap si Valeria sa kanyang ina, naramdaman niya ang marhang sipa sa loob ng kanyang tiyan. Kinuha niya ang kamay ni Elena at ipinatong ito sa kanyang sinapupunan. Nay, magkakaroon na po kayo ng apo. Isang bagong Mendoza na magpapatuloy ng ating lahi ng may danggal, bulong ni Valeria. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena sa gitna ng kanyang pagluha. Salamat sa Diyos. Ang aking apo, ang magiging tanda ng ating tagumpay laban sa dilim. Ilang araw ang lumipas. Inuwi ni Valeria ang kanyang ina sa Maynila. Hindi sa lumang bahay ni na Adrian, kundi sa isang marangyang villa sa tabi ng dagat na malayo sa ingay at dumi ng lungsod. Ang bawat umaga ni Valeria ay naging puno ng kapayapaan, ang pakikinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama at ang paghahanda para sa pagdating ng kanyang sanggol. Samantala, sa isang malayong probinsya, si Adrian ay nakaupo sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Wala na ang kanyang tuxedo, wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at tsinelas na pudpod. Nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa palengke upang may pambili ng gamot para sa kanyang inang si Donna Remedios, na ngayon ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan. Tuwing gabi, pinapanood ni Adrian ang balita sa telebisyon. Nakita niya ang isang report tungkol sa Mendoza Foundation for Single Mothers na itinatag ni Valeria. Nakita niya si Valeria nagniningning sa kanyang kagandahan at kapangyarihan habang inaalalayan ang kanyang inang si Elena. You really are a queen, Valeria, bulong ni Adrian sa hangin, habang ang isang butil ng luha ng pagsisisi ay pumatak sa kanyang pisingi. At ako ang hari na pumatay sa sarili niyang kaharian. Nang mamatay ang telebisyon, ang tanging naiwan kay Adrian ay ang katahimikan at ang amoy ng usok ng kalsada. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng pagtatrabaho at pagsisisi, habang si Valeria ay dahan-dahang bumabangon bilang isang simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi sa villa, habang pinagmamasdan ni Valeria ang tulog na muka ng kanyang ina, isang hindi inaasahang envelope ang iniwan sa kanyang pinto. Walang stamp, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang litra, to, ang kanyang ama, ang kanyang ina, at isang pangatlong tao na ang muka ay sinadyang sunugin. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe, ang hustisya ay hindi nagtatapos sa kulungan ni Eduardo. May isa pang kailangan magbayad para sa gabing kinuha ang iyong ama. Naramdaman ni Valeria ang isang malamig na kilabot. Meron pa bang kaaway na hindi niya nakikilala? Ang kanyang kapayapaan ba ay isang panandaliang hininga lamang bago ang huling yugto ng kanyang digmaan? Sino ang misteryosong tao sa litrato na may sunog na mukha? At paano nito mababago ang buhay na akala ni Valeria ay maayos na? Huwag mo nang hingin ang kapatawarang hindi mo naman kayang panindigan, Adrian. Ang bawat salita mo ay tila isang nakalalasong hamog na pilit binubulag ang katotohanan. Nakatayo si Valeria sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng kulungan. Ang amoy ng kalawang at semento ay tila sumasakal sa paligid, malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang villa. Sa likod ng makapal na rehas, nakaupo si Adrian. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang tindig ng isang lalaking akala mo'y pag-aari ang mundo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo. Ito ang huling hiling ni Adrian bago siya ilipat sa isang maximum security facility
dahil sa mga kasong isinampa ni Valeria. Ang makita ang asawa sa huling pagkakataon. Valeria, kahit para na lang sa bata. Pabulong na wika ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng panginginig. Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya. Kahit sa malayo lang. Kahit wag mo na akong patawarin, basta wag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong tawaging ama. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas, sapat na para makita ni Adrian ang ningning ng kanyang mga mata. Isang ningning na hindi na nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang matibay na kapasyahan. Ama? Ang ay hindi tinatapon ang kanyang mag-ina sa gitna ng unos para lamang sa init ng ibang babae. Madiin na sagot ni Valeria. Ang batang ito ay may pangalan, Adrian, at ang pangalan yon ay Mendoza. Sa bawat tibok ng puso niya, wala ni isang hibla ng iyong pagkatao ang mananatili. Para sa kanya, ang kanyang ama ay isang anino na naglaho bago pa man siya isilang. Inilabas ni Valeria ang isang pirasong papel, ang formal na dokumento ng annulment ng kanilang kasal. Ipinasok niya ito sa pagitan ng mga rehas. Pirmahan mo ito. Ito ang huling regalo ko sa iyo. Ang kalaya ang matagal mo nang hinahangad noong kasama mo pa si Clara. Ngayon, malaya ka na, Adrian. Malaya ka nang mabulok sa sarili mong pagsisisi habang pinapanood mo ang aking pag-akyat mula sa malayo. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang kinukuha ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay tila isang tunog ng pagputol sa huling tali na nag-uugnay sa kanila. Habang pinapanood siya ni Valeria, naalala niya ang gabing sinampal siya ni Adrian sa ballroom. Ang hapdi ng pisining yon ay napalitan na ngayon ng isang matamis na tagumpay. Salamat, Valeria. At patawad. Huling bulong ni Adrian habang ibinibigay ang papel. Tinalikuran siya ni Valeria nang walang kahit anong salita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementong sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Habang naglalakad siya palabas, nadaanan niya ang silid kung nasaan si Eduardo. Ang kanyang amain ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa kawalan, tila isang rebulto ng kasakiman na nawala ng dambana. Hindi na siya nilingon ni Valeria. Para sa kanya, ang mga taong ito ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tuluyan na niyang tinapos. Paglabas ni Valeria sa pintuan ng kulungan, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Naghihintay sa kanya si Nanay Rosa at ang kanyang inang si Elena sa loob ng sasakyan. Madam, nahanap na po namin ang taong nasa litrato. Bulong ni Nanay Rosa nang makasakay si Valeria. Ang lalaking may sunog na mukha, siya ang dating driver ni Dong Roberto. Siya ang tanging nakaligtas sa aksidenteng ikinamatay ng iyong ama. At mayroon siyang hawak na ebidensya na hindi lamang si Eduardo ang nagplano nito. Naningkit ang mga mata ni Valeria. Ang misteryong ito ay tila isang ugat na mas malalim pa sa kanyang inaakala. Sino, Rosa? Sino pa ang nasa likod nito? Ang kompetensya ng mga Mendoza sa Singapore, madam. Ang pamilyang balaksa ng pakasalan ni Clara. Ginamit nila si Eduardo para pahinain ang inyong pamilya mula sa loob. Nakahinga ng malalim si Valeria. Alam niyang ang digmaan ay hindi pagganap natapos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang bulag na asawang madaling linlangin. Hawak na niya ang korona at alam na niya kung paano ito protektahan. Ipadala ang lahat ng ebidensya sa international authorities, utos ni Valeria. Gusto kong malaman nila na ang mga Mendoza ay hindi basta-basta nananahimik. At pagkatapos niyan, Rosa, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang yakapin ang nanay ko at hintayin ang aking anak. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kulungan, tiningnan ni Valeria ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Wala na ang bakas ng pagod. Wala na ang bakas ng takot. Ang babaeng nakikita niya ay isang reyna na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa ginto. Ano ang magiging buhay ni Valeria bilang isang bagong ina at pinuno ng isang imperyo? Magagawa kaya niyang tuluyang ibaon ang nakaraan o ang bagong kaaway mula sa Singapore ay magiging simula ng isang bagong pagsubok? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan
ay puno ng pag-asa. Ang bawat kilometro nilalakbay nila ay isang hakbang patungo sa isang buhay na wala ng kasinungalingan. Sa dulo ng kalsada, ang dagat ay muling naghihintay, asul at payapa, tila nangangakong ang bukas ay para sa mga taong marunong lumaban at magpatawad sa sarili. Ang korona ay hindi lamang gawa sa ginto at mamahaling bato. Ito ay hinulma mula sa mga luhang natuyo at mga sugat na naging pilat sa gitna ng digmaan. Nakatayo si Valeria sa malawak na balkon ng kanyang villa. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Batanes. Ang langit ay nagkakulay rosas at lila, isang tanawing tila ipininta para sa isang bagong simula. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang anak, si Roberto Mendoza II. Ang munting mukha nito, napayapang nananaginip, ang naging pinakamalaking tagumpay na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang bilyon sa bangko. Lumipas ang 1 taon mula nang gumuho ang mundo ni na Adrian at Eduardo. Ang mga balita tungkol sa kanila ay tila mga bulong na lamang ng nakaraan na nilulunod ng hampas ng alon. Si Adrian ay nananatili sa loob ng rehas, habang si Doña Remedios ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Paulit-ulit na tinatawag ang isang pangalang hindi na kailanman sasagot. Ang hustisya ay hindi lamang naningil. Ito ay naging ganap. Madam, handa na po ang lahat para sa inyong pag-alis patungong Maynila. Malumanay na wika ni Nanay Rosa habang lumalapit, dala ang isang manipis na shawl para sa balikat ni Valeria. Ang Board of Directors ay naghihintay para sa inyong unang anunsyo bilang nag-iisang chairman at CEO ng pinagsamang Mendoza Villafuerte Group. Ngumiti si Valeria, isang ngiting puno ng kapanatagan. Salamat, Rosa. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo pupunta roon para magpakitang gilas. Pupunta tayo roon para baguhin ang sistema. Gusto kong ang kumpanyang ito ay maging kanlungan ng mga taong tulad ko noon, mga taong minaliit dahil sa kanilang katahimikan. Lumabas mula sa loob ng villa ang kanyang ina si Elena, na ngayon ay nagnininging sa kanyang simpleng ganda. Hinawakan ni Elena ang balikat ng anak, isang hawak na puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Valeria, anak, ang iyong ama ay tiyak na nakatingin mula sa itaas, bulong ni Elena. Nakikita niya ang reynang hindi lamang nagligtas sa kanyang imperyo, kundi ang reynang nagligtas sa kanyang sariling kaluluwa. Nay, ang lahat na ito ay para sa inyo at para sa batang ito, sagot ni Valeria habang hinahaplos ang pisangin ng kanyang anak. Ang pangalang Mendoza ay hindi na muling magiging simbolo ng takot o kasakiman. Ito ay magiging simbolo ng katatagan. Bago sila sumakay sa sasakyan, kinuha ni Valeria ang kanyang lumang wedding ring. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan na itinago niya sa loob ng isang maliit na kahon. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, dahan-dahan niya itong inilagay sa ibabaw ng isang malaking bato sa dalampasigan. Hinayaan niyang ang alat ng dagat at ang init ng araw ang dahan-dahang tumupok dito. Wala ng pait, wala ng pot. Ang tanghing nalalabi ay ang kalayaan. Sa loob ng sasakyan patungong airport, binuksan ni Valeria ang kanyang laptop. Ang unang email na bumungad sa kanya ay ang kumpirmasyon na ang pamilyang nasa likod ng sabwatan sa Singapore ay tuluyan ng bumagsak matapos ilabas ng international authorities ang ebidensyang ibinigay niya. Ang bawat kaaway ay naligpit, ang bawat banta ay napawi. Madam, may mensahe po mula sa abogado ni Adrian, wika ni Rosa. Humihiling po siya ng 1 litrato ng bata, kahit isa lang daw po. Tumingin si Valeria sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Sabihin mo sa kanya, Rosa, ang mga anino ay walang karapatang tumingin sa liwanag. Ang kanyang hiling ay mananatiling hiling. Ang aking anak ay lalaki sa mundong malinis, malayo sa dumi ng kanyang pinagmulan. Habang ang sasakyan ay bumibilis ang takbo, naramdaman ni Valeria ang isang kakaibang ginhawa. Ang kanyang trono ay hindi na ang presidential chair sa Mendoza Tower. Ang kanyang tunay na trono ay ang pagmamahal ng kanyang ina, ang tawa ng kanyang anak,
at ang kapayapaang nahanap niya sa sarili. Ang huling kabanata ng kanyang pighati ay tuluyan ng natapos, at ang unang pahina ng kanyang tunay na buhay ay kasalukuyan ng isinusulat. Si Valeria Mendoza ay hindi na ang asawang itinapon sa ulan. Siya na ang reynang naghari sa sarili niyang bagyo. Habang ang eroplano ay dahan-dahang tumititig sa ulap, isang huling sulyap ang ibinigay ni Valeria sa isla ng Batanes. Doon, sa gitna ng nagngangalit na alon, nahanap niya ang kanyang lakas. At dito, sa gitna ng kanyang tagumpay, nahanap niya ang kanyang tahanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Tahimik, tuloy-tuloy, at nagdadala ng buhay sa bawat madaanan. Sa bakuran ng muling ipinagawang Mendoza Ancestral Estate, ang tunog ng masayang tawanan ng isang bata ay humahalubilo sa huni ng mga ibon at sa kaluskos ng mga dahon sa hangin. Si Roberto, o Little Robbie, ay mabilis na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola. Sa kanyang bawat hakbang, makikikita ang sigla at talinong tila pinagsamang lakas ng kanyang yumaong lolo at ang katatagan ng kanyang ina. Nakatayo si Valeria sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Wala na ang mga mamahaling blazer at ang matatalim na tingin ng isang babaeng nasa gitna ng digmaan. Ngayon, ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido, at ang kanyang muka ay nababalutan ng isang uri ng kagandahang tanging ang tunay na kapayapaan lamang ang makapagbibigay. Sa tabi niya, nakaupo si Elena sa isang tila rocking chair. Masayang pinapanood ang kanyang apo habang nagbuburda. "Madam, may balita po mula sa lungsod," wika ni Nanay Rosa habang lumalapit. Sa loob ng 5 taon, nanatiling tapat na kaibigan at gabay si Rosa. "Si Adrian po, nakalabas na siya ng kulungan kahapon dahil sa good conduct. Ngunit ayon sa mga nakakita, hindi siya bumalik sa Maynila. Nagpunta raw siya sa isang malayang kumbento sa Hilaga para magsilbi bilang isang lay brother. Ang sabi niya, itatalaga na niya ang kanyang buhay sa panalangin para sa kapatawaran." Huminga ng malalim si Valeria. Nung marinig niya ang pangalang yon, wala na siyang naramdamang kurot sa puso o pait sa lalamunan. Ang sugat na dati ay nagnanaknak ay naging isang pilat na lamang. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na nagbibigay ng sakit. "Mabuti kung ganoon, Rosa," mahinahong sagot ni Valeria. Sana ay mahanap niya ang kapayapaang hindi niya nagawang ibigay sa sarili niya noon. Wala na akong galit sa kanya. Ang galit ay isang mabigat na bagahe. At matagal ko na itong ibinaba sa dalampasigan ng Batanes. Lumapit si Little Robbie kay Valeria at yumakap sa kanyang binti, itinaas ang kanyang munting muka na puno ng pawis at ngiti. "Mommy, look! My kite is so high! Is it reaching Grandpa in heaven?" Tanong ng bata sa kanyang inosenteng Taglish. Binuhat ni Valeria ang kanyang anak at hinalikan ito sa no. "Yes, baby. Abot na abot yan ni Grandpa. And he's smiling because he sees how brave and kind you are." Tumingin si Valeria sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at lupa ay tila naghahatid ng isang huling mensahe. Naisip niya ang bawat sampal, bawat pagtataksil, at bawat gabing iniyakan niya ang isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang lahat ng yun ay kailangan niyang maranasan upang maging ang babaeng nakatayo rito ngayon. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng yaman, kundi ang pagbawi sa kanyang sariling danggal. "Valeria, anak," tawag ni Elena. "Handa na ang hapunan. Halina kayo sa loob." Habang naglalakad sila papasok sa bahay, dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa buong estate. Ang pamilyang Mendoza ay hindi na muling mabubuwag. Ang bawat haligi ng bahay na ito ay matatag, hindi dahil sa semento, kundi dahil sa katotohanan at pagmamahal na naging pundasyon nito. Ang huling sulyap ni Valeria ay napunta sa isang maliit na frame sa may pintuan, ang kanyang family portrait kasama ang kanyang ina at si Little Robbie. Sa ilalim nito, may nakasulat na mga salitang siya mismo ang nag-ukit. "Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong inaalipin, kundi sa dami ng iyong napatawad at sa lalim ng iyong kapayapaan."
Dahan-dahang sumara ang pinto ng tahanan, iniiwan ang mundo sa labas na may dalang aral na hinding-hindi malilimutan. Na ang isang pusong marunong magtiis ay pusong marunong din magtagumpay.